Oh, ayan. Oh, mainit pang balita ito mga kababayan. No, na ayon po sa pahayag ni Ombudsman Boyeng Rimulya na hinihintay na lamang nila ang opisyal na transmission ng dokumento kaugnay po sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa. No, kaya kapag dumating na ang papel, wala nang takas si Bato. Okay, sir, I know you have to run, but just very quickly, if I could just cross over to the issue with Senator Bato de la Rosa. Of course, you made a lot of headlines for saying that you already have a copy of the ICC arrest warrant. Yes. But when we asked Yes. the DOJ and the DFA, wala pa naman daw silang kopya and they don't know where you got yours. It's a complication with the ICC. But I will stand by my word that there's a warrant. It will arrive officially very soon. I still have my copy, but it cannot be used because it has to be an official transmission. How? Yeah, exactly. That's what they're waiting on, the official copy. Yes. How did you get a hold of your copy so early, sir? I mean, Well, because I cannot burn my source. they just changed the rules, right? They changed the rules to make arrest warrants secret. Secret. Yeah. Exactly. It's a secret document. It says in the document that it's a secret. Well, let me put it this way, sir. I thought that the government had no desire That's to the have way the anything to do with the works. ICC. That's the way that the ICC works. They Yeah. don't actually mirror our own judicial system. Yeah, exactly. But we have laws that coincide with each other that gives us respect for them, which is international humanitarian law. Yes, Yeah. sir. But yeah, I understand, sir, that even from before, government has refused to have anything to do with the ICC on an official That's basis. only President Duterte, but not all the governments of the Philippines. So is it fair to say that we are now cooperating with the ICC? Well, we're doing witness protection for them. If that's when I was DOJ secretary, we laid down the line that we will help them with the witnesses that they want to protect in the Philippines. In connection with the drug war. In connection with the drug war and the case in the ICC. Okay. So, Isang pahabol na lang, Ombudsman. May balita kasi na there will be another senator who might be covered by an arrest warrant. May balita din ba kayong ganon? Another senator to be covered by another arrest warrant? Wala pa. Another, second. Wala pa ako alam. Kung sa ICC galing, wala pa. wala ka pang early Kung sa copy. ICC. Wala pa Okay, akong early baka copy may nun. early copy. Pero sure ako kay Bato. Sure ako nun. Pero sir, okay. sir, sorry, a bit of a technicality lang. Kasi I remember kay dating Pangulong Duterte, we went through Interpol, not through the Yes. ICC but through Yes. Interpol. So what's going to trigger any action on the part of government this time with Senator Bato? Are we waiting for Just a red transmission of notice the from- warrant. Ed. Sir? Transmission of the warrant. Transmission. Yes, sir. Because but, 9851 does not mention Interpol. We can do what has to be done with respect to the warrant issued by the International Tribunal. When you say we will do what has to be done, really the only option there is surrender, because as we keep Of pointing course, out, it of cannot be course. extradition because Yes. ICC is a judicial body, not a country. So the Exactly. only option there is surrender, correct? Yes, yes. Okay, so in short, we will surrender him. Well, if that's the position of the executive department, I wouldn't disagree with them. Because when I was there, that's what we did. Hindi po ito ordinaryong linya ng isang opisyal. Ito ay senyas, isang paalala at isang babala. At higit sa lahat, indikasyon po itong gumagalaw ang gulong ng internasyonal na hustisya kahit anong pilit na pagtanggi ng mga nasa may kapangyarihan. Mga kababayan, ang simpleng salitang hinihintay, malinaw po ang mensahe ni Ombudsman Boyeng Rimulya, merong paparating. At kapag dumating iyon, ay siguradong lilipad papuntang dahig si Bato. Wala nang atrasan. Mga kababayan, sa loob po ng mahigit isang dekada, binalot ng takot at karahasan ang ating bansa dahil sa madugong gera kontra droga ni Rodrigo Roa Duterte. Libo-libong Pilipino ang pinatay, libo ang naulila, libo ang natakot magsalita. Habang ang mga pinakamalalaking suspect mula sa mga nagdisenyo ng mga pulisiyang ito, hanggang sa mga tagapagpatupad nito ay nagpasasa sa kapangyarihan, sa proteksyon at impunity. Pero iba na po ang ihip ng hangin sa ngayon. Ang pagbanggit po ni Secretary Boyeng Rimulya na may hinihintay silang opisyal na dokumento ay unang pagbasag sa pader po na nagpoprotekta dito sa mga ito.
sa lahat po ng mga sangkot sa kampanyang nagdulot ng sistematikong paglabag sa karapatang pangtao, hindi ito biro, hindi ito simpleng update, at lalong-lalo na hindi ito pagharang para sa pagpapanatiling matatag itong mga ito. At kung totoong papasok na nga ang warrant of arrest laban po kay Bato, ang pangunahing muka ng war on drugs, no, siya ang arkitekto ano pa ang maiiwan para sa iba? Kung ang arkitekto ay maaaring madala sa dahig kasama si Rodrigo Roa Duterte, papaano pa yung ibang mga kasapakat? 16 yan. Papaano pa ang tumulong sa pagtatago ng krimen? Papaano pa ang mga pumirma sa patakaran? At papaano pa ang mga opisyal na nagbingi-bingihan habang libo po ang nadadamay? No, ito ang katotohanan ng kahit tagal na pong ikinubli. Kung ang isa ay umabot na sa International Criminal Court, si Rodrigo Roa Duterte, isusunod si Bato de la Rosa, hindi lang siya ang target, kundi ang buong istruktura ng karahasan na ipinagtanggol at pinapakinabangan po ng maraming nasa posisyon ng panahon. Kaya, kung nag-aalangan pa ang iba, no, na magsalita, huwag na. Dahil lahat ng sangkot malalagot sa pagpatay sa libu-libong war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ito pagbabanta. Ito ay rekognisyon na ang pagdaigdigang mekanismo sa hustisya ay gumagalaw. At kung may dapat maganda sa ngayon, hindi po ang sambayan ng Pilipino, kundi ang mga sangkot, ang mga nagmaniobra, nagutos, nagkonsinti, at nakiisa sa madugong proyekto ng isang rehimeng naniniwalang sila ay higit sa batas. Kaya, dahil malapit na mga kababayang ilipad papuntang dahig si Bato at isusunod niyan ang iba pa.